Kung gugustuhin ng Diyos na magsalita at kakausapin ka, makikinig ka ba? At kung gugustuhin ng Diyos na gabayan ka, papayag ka ba? At kung gugustuhin ng Diyos na alisin niya ang kalituhan sa buhay mo, tatanggapin mo ba? Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at ang pag-uusapan po natin ngayon ay why God seems silent even if we pray without ceasing. Naranasan po ba nating magdasal pero bakit parang tahimik si God? Kahit nagdarasal tayo ng walang humpay, parang wala siyang sagot, lalo na nung mga oras na kailangan natin ng kasagutan. Sa buhay, marami po talaga tayong pinagdadaanan. Marami tayong mga problema na kinakaharap. Lalong-lalo na pagdating sa pamilya, finances, sa kalusugan, physically, mentally, and spiritually. Naghahanap tayo ng directions pero bakit parang pakiramdam natin minsan nawawala tayo? Tinatanong pa nga natin yung sarili natin ng mga maraming katanungan kagaya ng, nasa tamang daan ba ako, Lord God? Tama pa ba ito? Okay pa ba ako? Andyan ka pa ba? Bakit parang pinabayaan mo ko? 'Di ba? Ang galing natin magtanong kay God kapag may problema tayo. Pero wala tayong binibigay na oras para mag-aral ng kaniyang salita. Bakit parang walang sagot si Lord sa panalangin ko? Andyan ba talaga siya? Totoo ba talaga siya? Nagsasalita ba talaga siya? Or sadyang tahimik ang Diyos? Pero yung totoo, ito yung dapat nating itanong. Naririnig ba natin siya ng malinaw? Kasi matagal na niya tayong kinakausap, hindi lang natin naririnig. In biblical insight, ang Diyos ay tunay na nagsasalita sa atin. Kinakausap niya po tayo kasi dinisenyo tayo ng Diyos bilang isang tao na may espiritu dahil siya ang nagbigay nito sa atin para makinig tayo sa kanyang salita. Hindi sapat na makinig lang, kundi para maunawaan din natin ito ng mas malalim upang makilala natin siya ng lubusan at masunod ang kanyang kalooban. In John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So kapag hindi tayo nakikinig, hindi tayo kilala ng Diyos. At kapag hindi tayo nakikinig, paano natin masusunod ang Diyos at ang kanyang mga saloobin? Hindi natin kayang sumunod sa isang utos kung hindi natin narinig ang instructions. Tama po ba? Bakit? In Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kailangan nating mapakinggan ang salita ng Diyos na kung saan hindi natin ginagawa kaya feeling natin hindi natin siya naririnig. Tayo po ang nabibingi ng mga makamundong bagay, kagaya ng mga alalahanin, problema at marami pang iba. Tayo po ang nagkulang maglaan ng oras para pakinggan ang mensahe ng ating Diyos. Kung mapapansin natin, ang radio signal ay palaging naka-on air kasi gumagamit ito ng frequency. Tama po ba? Pero kung ang radio ay off, may maririnig ba tayo? Or kung wala sa tamang channel, klaro ba ang mapapakinggan natin? Di ba hindi? Hindi po tahimik ang Diyos. Nagsasalita po siya gamit ang kanyang salita na nakasulat sa Biblia at tayo ang hindi nakikinig. Minsan, ang katotohanan may nakaharang sa signal. Kaya hindi natin napakinggan ang kanyang salita. Ano ang nakaharang? Kasalanan. Kasalanan ang nakaharang sa atin sa pagitan ng Diyos at ng tao. In Isaiah chapter 59 verse 2, ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi dahil sa hindi tayo mahal ng Diyos, pero nawalay tayo sa Kanya dahil nawalan tayo ng koneksyon sa Kanya. Naputol ang koneksyon natin sa Diyos at ng tao dahil sa kasalanan.
Imaginein po natin, isang mobile phone na putol ang charging cable. Kahit gaano pa yan kamahal ang charger na yan, hindi yan mag-charge, hindi yan mag-connect. Bakit po? Putol ang cable. Yung totoo, nagsasalita ang ating Diyos ng mas malinaw sa atin. Pero tayo na mga tao, palagi tayong naghihintay ng mga sinyales. Minsan nga, pakiramdam ko, ganito, ganun. Nakadepende tayo sa feelings natin minsan or sa experience din natin. Minsan magpapahula pa yan. Magpapabasa pa yan ng zodiac sign o di kaya horoscope, di po ba? Pero ang Diyos ay inihayag niya yung kanyang boses at salita sa Biblia. At doon natin marinig ang lahat ng ating kasagutan sa ating mga katanungan. In Psalms chapter 119 verse 105, ang sabi dito ay, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So ang salita ng Diyos ay tila isang lampara sa ating mga paa at ilaw sa ating daanan. Kung ang buhay ay pawang napakadilim or naka-experience tayo ng nakakabingi na katahimikan, yun ay dahil kulang tayo sa liwanag at salita ng ating Diyos. Kahit gaano pa kadilim yung isang lugar, isang sinag ng flashlight, ito ay makakapagbigay na sa atin ng kaliwanagan. Hindi na tayo matitisod dahil nakikita natin yung ating inaapakan, yung ating dinadaanan ng mas malinaw. Ang pag-asa natin na mga mananampalataya ay ginugusto ng Diyos na marinig natin siya. Ayaw ng Diyos na maranasan natin yung kalituhan sa buhay. Dahil ang gusto niya ay magkaroon tayo ng kalinawan, direksyon, at lalong-lalo na sa ating pananampalataya para mapasa atin ang kapayapaan. Paano nga ba ang Diyos nagsasalita sa atin ngayon? Sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng mga turo ni Jesus na nagpapahiwatig sa atin. Sa pamamagitan din ng banal na Espiritu na kung saan siya ang magpapaliwanag sa atin ng katotohanan. In John chapter 8 verse 31 to 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Kung magpapatuloy tayo sa kanyang salita, malalaman natin ang katotohanan. Makipot nga ang daan patungong langit, pero hindi tayo madadapa dahil andyan ang salita ng Diyos na siyang ilaw sa ating daanan. Kagaya ng bintana, kapag nakasara ang bintana, hindi makakapasok ang simoy ng hangin. Pero kung nakakabukas ito, papasok ng kusa ang preskong hangin. Ang salita ng Diyos ay parang isang bukas na bintana. Inaanyayahan ko po kayo na buksan din po natin ang ating mga tainga, ang ating puso at isipan, at maglaan ng oras para pakinggan at pag-aralan ang salita ng Diyos gamit ang Biblia. Nawa po ay taglay po natin ang mapagkumbabang loob para tanggapin po ito. Walang ibang reference o doktrina maliban sa Biblia. Ito po ay 1 hour lamang, 3 beses sa isang linggo at sa loob ng 24 hours in a day, 7 days a week, may total po tayo na 168 hours. So sa haba ng oras na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, magbigay nawa tayo ng kahit konting oras lang. Hindi po ba? Magbigay tayo ng oras para sa Kanya, para makinig ng Kanyang salita. Sa haba ng buhay na biyaya ng Diyos sa atin, magkano lang naman yung 1 hour a day?
3 times a week. Di po ba? Huwag tayo puro reklamo at puno ng katanungan yung puso at isipan natin kasi matagal na niya tayong kinakausap. Kung gusto ng Diyos na magsalita at kakausapin ka, makikinig ka ba? At kung gusto ng Diyos na bigyan ka ng pagpapala, gabayan ka, papayag ka ba? Kung gusto ng Diyos na alisin niya yung mga kalituhan mo sa buhay, tatanggapin mo ba? Gusto mo bang maunawaan ng mas malinaw at maintindihan ng sabihin na lang natin na napakaganda ang tinig ng Diyos? Sali ka sa aming online Bible study. Libre naman po ito. Inaanyayahan ko po na mag-comment kayo ng amen. Kung nahihiya po kayo na mag-message sa akin, ako po mismo yung mag-message po sa inyo. Salamat po and to God be the glory. Maraming salamat po sa pakikinig at hintayin ko po ang inyong tugon. God bless everyone.